Good day mga boss. Ang PBA Rookie Annual Draft ay inaabangan na nga po sa susunod na taon, which is sa January po gaganapin, na kung saan yung 2026 po ay hindi po nila gagawin dahil sa susunod na January na po or sa 2017. Dalawa po ang posibleng targetin ng Barangay Ginebra San Miguel na mga players. Tandaan po ninyo na ang number 1 pick ay ang Barangay Ginebra San Miguel at ang possible po na posibleng kunin ng Barangay Ginebra San Miguel na posibleng magpa-drop na nga po ay itong si Dwight Ramos. Opo, si Dwight Ramos ay nakapaglaro nga ngayon o naglalaro nga ngayon sa Japan B-League. Ilang taon na po itong naglalaro doon simula noong 2021 na kung saan isang taon po itong naglaro sa Toyama Grouses. Pagkatapos noon, 2022, lumipat ng Libanga, Hokkaido hanggang sa kasalukuyan pero hindi pa po nakakakuha ng kampyonato. Ang nasabing player na si Dwight Ramos ay isa sa mga mainstay ng Gilas Pilipinas na kung saan ang head coach ay itong si Tim Cone. At ayon nga sa mga balita, posible na nga po magbalik bansa etong si Dwight Ramos matapos nga po unti-unti nang binabawasan ng Japan B-League ang kanilang mga Asian import. At isa sa mga natutuwa po sa posibleng pagkuha sa number 1 pick ng Barangay Ginebra San Miguel ay itong si Justin Brownlee. Tuwang-tuwa siya nang ini-interview sa paparating na rookie annual draft dahil posible nga po makuha ng Ginebra at sabi niya gusto niya maging ka-teammate nga ito sa Barangay Ginebra habang nandito pa po siya sa barangay naglalaro bilang import. At itong si Dwight Ramos, 27 years old, 6'4 ang height, meron pong position na nilalaro which is ang point guard at po pwede rin po maging defender. Kaya naman ito nga ang gustong kunin ni Tim Cone na posibleng makatulong sa Barangay Ginebra San Miguel at ito nga ang magiging franchise player ng Barangay Ginebra San Miguel. Alam naman natin na itong si Scottie Thompson unti-unti na pong bumababa ang kalidad at malaki ang posibilidad na hindi na rin ito magtatagal. At susunod po na posibleng kunin ng Barangay Ginebra sa paparating na rookie annual draft na dalawa po ang gusto nilang makuha. Ang isa po dito ay si Michael Phillips. Opo, itong si Michael Phillips, isa po ito sa mga gunner or main man ng LaSalle University na kung saan nakapagkampiyon ng 2 taon. Sa kanyang height na 6'8", isa po ito sa mga tinituring ngayon na big man ng paparating na PBA Annual Rookie Draft. Si Japit Aguilar nagkakaedad na po kaya itong si Mike Phillips ang gustong kunin ni Tim Cone na kung saan pumirma nga po sa San Juan Knights ng isang season na kung saan ang sasahurin daw ay nasa 850,000 pesos kada buwan para makuha lang ang kampyonato maibalik sa San Juan Knights. Kaya inaasahan pagkatapos ng kanyang stint sa MPBL ay talagang tuluyan ng ililista ni Mike Phillips ang kanyang pangalan para makuha ng Barangay Ginebra San Miguel. Marami ang nagtatanong sa paanong paraan makukuha ng Barangay Ginebra San Miguel ang number 2 or ang number 3 pick na kung saan wala pa pong may-ari ngayon. Ang tanging alam pa lang po na may-ari ng number 1 pick ay ang Barangay Ginebra. Ang number 2, hindi pa natin alam kung Blackwater ba or Pure Blend Titan. Kaya ito ngayon ang inaasinta at tinatarget ng Barangay Ginebra na posible kung makuha nga nila ang number 2, paldong-paldo ang Barangay Ginebra dahil meron ka ng Dwight Ramos, meron ka pang Mike Phillips na magpapalalim palalo sa kanilang lineup at magpapabata
Ito ngayon ang posibleng planuhin ng Barangay Ginebra San Miguel sa paparating na PBA Annual Rookie Draft. Alam naman natin ng iyong Barangay Ginebra San Miguel simula ng iwan ni Christian Stan Hardinger at ni Stanley Pringle, unti-unting lumamia ang kanilang lineup at kalidad, kaya dahilan hindi na po sila nakakuha pa ng kampyonato. Tingin mo ba etong dalawang player na ito, malaki ang posibilidad na makukuha ito ng Barangay Ginebra San Miguel? Komento na po sa baba ng video at pag-usapan po natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga po maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na lagi pong sumusuporta sa atin, kay Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Anthony Laki Alon at sa Laki Alon family, Yornel Belches, Yunel Alicante, Adrian Obuob, Santos Calib, Jerome Sedeño, siyempre si Gilbert Mundala at si Jojo Santiago. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko na Hapres PH3, Paul Goso at Bostor para po sa mga karagdagan sports balita. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.